to use your time wisely. Sabi doon, di ba, pag namatay ka, you will face God and God will ask you bakit kita papapasukin sa kingdom. And then they will look at your name in the book of life and titignan nila kung nakasulat yung pangalan. And if if your name doesn't found in the book of life, you will be thrown into the lake of fire and you will suffer day and night without ending. Yun yung ayaw na mangyari ng Diyos sa'yo. To lose your opportunity. Di ba? To exchange temporary things over eternal, tawag ito, blessing. So yan po yung katotohanan why we need our time to use wisely. Time is not just passing, it is counting. Hindi lang siya dumadaan, it counts, may nababawas. And one day, we will give an account of how we use it. So live with urgency, not panic. Iba yung nagpapanik, yung natataranta. Urgency, you make the most of it. Ginagamit mo lahat ng opportunity. Lalo na kayo mga youth, bakasyon ngayon, gamitin niyo yung time nyo. Make your time very useful. Use it wisely. So live with purpose, not pressure. Live each day as an offering to God because a limited time placed in God's hand can produce eternal impact. Totoo yan. Hello. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina sa GC, merong mensahe si Lord ngayon. Our time is running out. Nakaraan lang ikaw ay, kunyari ako. Nakaraan lang, pumunta ako sa church, I was only 40 years old. Now I'm 45. How many times do I have left? I don't know. Pwedeng mamaya kunin na ako ng Lord. Ang maganda lang, I am ready. No? Yun yung maganda dun eh. You are sure, you have assurance that when you die, when your time is running out, you know that you belong to the Lord. Hello? You are certain. Life is short and uncertain. We don't know how much time we have left. Many live as if many live as if they have unlimited tomorrows, but the Bible reminds us to count our days. You don't need more time. You need to use your time wisely. So yun ang nakakalungkot, no? They think they have unlimited time. Mahaba pa naman. Kaya pa yan. Laging ganun, no? Bukas na lang. Ano yan, procrastination, di ba? Mag-yes ka na lang kay Lord, pinagpabukas mo. Number 2, opportunities are passing. Ephesians 5:16, making the most of every opportunity because the days are evil. Satan is trying to disturb you or to distract you para hindi mo makita na nauubusan ng oras. And that is the strategy. Hindi kanya bibigyan ng problema, bibigyan kanya ng pagkakataon maging masaya without God. Namin ganun, tama? You can be happy with friends, you can be happy with money, you can be happy with a lot of things. Anything na pwedeng gawin ni Satan to take your focus on Jesus para ikaw ay maubusan ng oras. And then dumating yung pagkakataon na wala ka ng kakayanan. Mag-uwi ka. Tama? Number 1 tool sa Satan, social media. Kahit matanda ngayon, nauubos ang oras sa social media. They love to watch short videos. Ini-enjoy nila yan. Hanggang madaling araw. Tingnan nyo, ang tao, di kayo magbasa ng Bible like 5 minutes. Sakit na ng ulo. Pero iwan mo yan sa short, sa TikTok, sa Reels, for 5 hours. Hindi yan matitinag. Ang madaling araw, kahit na abutin pa yan ng liwanag, hindi matitinag. Why? Kasi dati, ang ginagawa ni Satan, may mga napoposes, problema. Hindi na effective sa tao eh. So, ang ginagawa ni Satan, dinidistract ka niya sa ibang bagay. Tinatanggal niya yung focus mo kay Lord. Para, pag nandun na yung focus mo, pag during Sundays, hindi ka na pupunta. You know why? Because the Word of God is double-edged sword. Ano sabi doon? It corrects people. It directs people. So, ibig sabihin, yung Word of God, when you hear it, it will remind you
that your time is running out and you need to use your time wisely. Hello? And kung ang dating ng puso mo ay balot na balot ng kung ano-ano, gagawin sa ito niya mabalutan. To the point na parang ganito, pagka ikaw nasa air-conditioned room ka at may tumawag sa labas, hindi ka kakit maririnig niya. Kasi sealed yan. Tama ba? Ganon din yung puso natin. Pag na-sealed na yan ng worldly things, it takes time for you to hear the Word of God. Kaya nga sabi ng Lord, di ba? Kailangan mabasag yung puso mong matigas. And when it, tawag dito, being destroyed, sabi ng Lord, I will give you a new heart, a heart of flesh. Isang puso na mayroong pakiramdam. Alam niyo ba bakit minsan marami na hindi lumalapit sa Lord? Kasi yung puso nila talagang natuyo na. Hindi na nagre-response. And when you hear the Word of God every Sunday, every Bible study, every prayer meeting, unti-unting binabakbak ni Lord yan until you hear the Word of God. Ay kayong dalawa, makinig kayo. Kanina ko pa kayo tinitignan. Listen to the Word of God. Sabi niyan, make the most every opportunity. Okay. Opportunities don't usually disappear with noise. No? They slip away quietly while we hesitate to delay or overtake. Opportunities are passing. It's a wake-up call. It reminds us that timing matters as much as intention. Delayed obedience can become miss the purpose. Now, what we ignore today may not be available tomorrow. Hello? Yung bagay na ini-ignore mo ngayon, you are too busy talking with someone, you are too busy getting the attention of others, and we forgot that the Lord has a message today, and you ignore it. It might not be available tomorrow. Hello? No? Ganun talaga yan eh. So, kaya nga sabi, di ba, pag may opportunity ka, grab it. Kasi it might not be available tomorrow. Hello? Alam niyo yung lolo ko bago siya mamatay? Ano to, sa bungero, last magino. Although anak niya pastor, parang hindi, mataas yung pride niya, ayaw niya pakinggan. And then, one time, bedridden na siya. Lumapit ako sa kanya, may dala akong Bible. Sabi ko, Lo, alam mo ba, pag namatay ka sa impyerno ka, pag hindi mo tinanggap si Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. Tapos nakikinig lang siya sa akin. Kasi niya siya nakapagsalita. And then sabi ko sa kanya, Lo, naririnig mo ako, sabayan mo yung panalangin. Tapos pinag-pray ko siya. Kinabukasan nung malis na ako, batay na ako ng youth camp. Tapos, nabalitaan ko na lang, patay na siya. And sabi ko, Lord, thank you for giving me the chance to tell him about your eternal gift. Kasi the eternal gift may not be available tomorrow. Hello. So what we ignore today, no? What we are not paying attention may not be available tomorrow. Kaya ngayon pa lang i-grab nila. Be serious in the Word of God. So many doors don't stay open forever. Some are seasonal, meant for a specific moment, a specific level of faith, and a specific readiness of heart. So, ganito, no? Hindi lahat ng pagkakataon o yung tawag nating door of opportunity, it might not be open forever. There are seasonal or specific moment for a specific level of faith and a specific readiness of the heart. Hello? So, hindi lagi pare-pareho. But this is about living in fear of missing out. It is about living in awareness. Kung kayo ay meron na lang 10 oras para mabuhay, anong gagawin niyo doon sa 10 oras niyo? Tingnan natin kung merong tatama ang sagot. Mariel, if you have 10 hours to live, anong gagawin mo? Kakainin ko lahat ng paborito kong pagkain. Hindi, sa'yo. Paano nga? 10 hours na lang eh. Marami. Chocolates, okay. At Sally, ikaw, if you have 10 hours to live, anong gagawin mo?
Okay. Ate Erica, ikaw. Iklian natin ng konti. 5 hours. Okay. Ayan na. Ikaw, kung meron ka na lang 5 hours, anong gagawin mo sa 5 hours mo? First na lang sa'yo, Nay. Iklian na natin para 5 hours na eh. Mahirap na yun na eh. 5 hours. Tulad ka. Tulad dito. No, na Yason. Ikaw, JC, kung meron ka na lang 5 hours na mabubuhay, anong gagawin mo? Magda-download na ako na lang ng games ko. Dahil ka pa. Download mo ito. Ano na? Anong gagawin mo? Punta tayo 99ers. Para umabot pa tayo. Okay. Si William. William, anong gagawin mo if you only have 5 hours? Pagod. Sabi na. Okay. Ikaw, Danilo. If you only have 5 minutes to live, what would you do? No, 5 hours. 5 hours. May mga pamilya. Ito lahat kayo, 5 hours na. Tatanungin ko ba ito, Justin? If you have 5 hours to live, how will you use your time? Oh, ano sabi mo kay Lord? Lord, patawad. Yun. Pagpapasukin mo ko dyan, may Ano? Eh, paano kung sure ka na ba doon nga nadidiretso? Yun ang tanong doon, no? Sabi ni Lord, wait lang, wala ka namang pangalan dito. Anong ba kaninang bahay sabi mo? O, ikaw. Sana nga bigyan ka ni Lord ng 5 hours para ibigay mo na lahat, no? Mawala-wala eh. Nay Aida. Ikaw, Pasara. siguro 5 hours kasi napakalit. Para ka lang pumunta ng dito hanggang Makati. Yan. Tapos na. Expired na kagad. Siguro spend time sa family talaga. Saan sila yan? Ah, Liris siya, asan? Matakas na sa mga tanungan. Dinesh, ikaw na daw. Family. Spend time. Okay. Okay. Ate Liris. Ay, dito, may tanong ako. Ano sinuluto mo? Luto naman na lahat yan. If you only have 5 hours to live, what would you do? Ano, magbomo to. Palilipar na yun. Ako siguro if I only have 5 hours to live, since pastor naman ako, I will spend the 1 hour thanking the Lord and the 4 hours preaching His gospel. Kasi kung yun na lang yung oras ko para maparating ko sa ibang tao yung kaligtasan, I will do it. And I will stand in the front of many people and declare how good God is. Until I die. Alam niyo ba, meron isang pastor na namatay, si Pastor Alex, remission din, namatay. Pero mo, in-invite siya mag-speak sa patay, namatay siya habang nagsasalita. Sabi niya, kaya kayo, bigyan naman ng pulis. Ayun. No? Siya yung pumalit sa tatay ko. No? Meron pa isang pre-mission pastor na nananalangin, namatay na lang. Kala nung anak, na mag-pray pa yung pala, nakagano sa upuan, pala patay na. Yun yung mga magandang kamatayan. No? May yung pinatay ka na sa kasama niya kasi paanga ka maglakad. Ang hirap ng gano'n, no? Pero yung making the most out of it, use your time thanking God for what He has done to you. No? Okay naman yung kainin yung gusto niyo. Pero siguro, pagka 5 hours na lang yung buhay mo, hindi ka nakakain. Wala nang ganun. Malabo na yun. Di ba? Mm-hmm. Alam niyo yung mga little rejection, bago turukan yung papakainin ng pinaka-response ng pagkain. Pero hindi nila makakain. Kasi you are full of fears. But if you are in the Lord, ano sabi ng tatay ko? Nalala ko sabi ng tatay ko. Nag-usap sila ng